Dear Binibini. Dear Binibini, a heart confession. A heart confession. Ang istoryang inyong mapapakinggan ay hango sa totoong buhay ng ating mga butihing tagapakinig. Mga sumasalamin sa mga pang-araw-araw na buhay na may inspirasyon, aral at pag-asa. Dito sa Dear Binibini, a True Love Heart Confession. Age doesn't matter. True love story of a sender. Magandang gabi sa iyo, Dear Binibini. Ako ay isa sa masugid mong taga-subaybay sa iyong Dear Binibini episode tuwing Huwebes ng gabi. Wala po akong pinalalagpas na kwento ng buhay ng inyong sender. Nang dahil sa aking naririnig, ay nais ko ring maibahagi ang istorya ng aking buhay. Sisimulan ko ang aking kwento noong college pa ako, na kasalukuyang pinag-aaral ng magulang ko. At makakakilala ng isang lalaki na nagtatrabaho na. Nagtatrabaho siya bilang lagarista ng film sa mga sinihan. Itinago ko ang aking boyfriend sa aking mga magulang dahil ayaw nila na nakikipagnobyo ako noon. Pero ang hindi nila alam ng mga magulang ko ay tinutulungan ako ng aking boyfriend na makatapos sa aking pag-aaral. Tinutustusan niya ang aking pangangailangan sa mga projects ko at baon. Pakaminsan. Nang isang araw, nalaman nila na may boyfriend ako, ay nagalit sila sa akin. Pilit akong pinalalayo at laging kinagagalitan. Pero sadyang mahal ko ang aking boyfriend, kaya pinaglaban ko siya. At gayon din siya sa akin. Malaki kasi ang agwat ng edad namin, Binibini. Sadyang bata pa ako para sa kanya. Wala nang nagawa pa ang aking mga magulang, Binibini, na kahit ano kasing sabi nila sa akin, ay pag-ibig ko pa rin ang aking sinusunod. Hanggang sa nakatapos na ako ng pag-aaral at nakapag-work bilang supervisor sa isang coffee shop. Mag-iisang taon pa lang ako nang mabuntis na ako ng aking boyfriend. Pinandindigan naman niya ako. Sinabi ko sa aking mga magulang na buntis na ako. Ngunit hindi na nagtaka pa si mama dahil halata na daw pala niya ang paglaki ng aking tiyan noon. Hanggang sa nagsama na kami ng aking boyfriend sa iisang bubong. Dahil sa maganda naman ang work niya, nakaisip din naman kaming mag-business. Naging maganda ang pamumuhay namin. Hindi na rin ako nagtatrabaho. Business-minded kasi ang asawa ko. Kaya kung ano-ano na lang aming pinasok na negosyo. At napapaunlad naman namin ito. Kaya bigay luho din ako sa piling ng aking asawa. Lahat ng gusto ko ay nabibili ko. Pati na rin ang isang anak namin. Akala ko wala nang katapusan na masayang araw kong iyon. Sa piling niya, Binibini. Magbabago pala ito nung maaksidente kami ng aming buong pamilya. Nakasakay kaming lahat ng aming buong pamilya.
sa isang tricycle nang mabunggo ang aming sinasakyan. Tumilapong kaming lahat at nalaman ko na lang na nasa ospital na ako kasama ng aking asawa at kaanak. Matagal pa rin bago kami nakalabas ng ospital. Nang gumaling na kami sa aming mga sugat, halos sa braso at katawan. Pero ang asawa ko ang nagrabihan dahil malala ang tama niya. Pero nang kinalaunan ay gumaling din. Patuloy pa rin kami sa aming buhay sa pagpapatakbo ng negosyo nang hanggang sa may naramdaman ang aking asawa na sakit mula sa kanyang dibdib na halos hindi siya makahinga. Kaya naman ay dinala namin ito sa ospital na ang findings ng doktor ay may namuong dugo sa kanyang dibdib, bunga ng pagkakaaksidente namin noon. Kaya naman ay nagkasakit siya halos 3 taon. Na unti-unti na ring nawawala ang aming mga negosyo dahil sa gastos niya sa ospital. Hanggang sa namatay na nga ito. Ang sakit ng nararamdaman ko noon, Binibini, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ang dating masiyahin kong asawa at karamay ko sa buhay, sa saya at sa lungkot, ay ngayon ay nasa kabaong na. Wala ng buhay. Matagal din akong nakamove on noon nang mawala ng asawa ko dito sa mundo. Hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa dahil sa pinaranas na karangyaan niya sa buhay sa akin ay sanay na ako. Hindi ako sanay maghirap, Binibini, kaya hindi ko alam ang aking gagawin at saan ako mag-uumpisa. Hanggang sa tinulungan ako ng aking pamilya upang makaahon sa aking pangamba at lungkot na isa rin sa aking iniisip ang pagbuhay sa isa naming anak. Hindi rin naman ako pinabayaan ng aking pamilya. 3 years din akong naging balo noon, Binibini. Hanggang sa isang araw, inutusan akong tumaya sa isang games na need din ng pera para sa taya ng aking biyanan. Dahil na rin sa pinakilala niya sa akin ang namumuno dito, ay pumunta ako at tumaya. Na habang nataya ako, ay napagmamasdan ko ang lalaki. Medyo may edad na ito sa akin at hula ko ay nasa kalagitnaan na ng edad ko ito. Katulad ng aking asawa, ay halos kalahati ng kanyang edad ang edad ko. Ewan ko ba, Binibini, kung bakit mas naa-attract ako sa isang lalaking malaki ang edad sa akin kaysa sa kaedaran ko lang. Siguro kasi mas nakikita ko sa kanila ang matured na pag-iisip at konsepto nila sa buhay. Kaya sa mga kaedad ko lamang ay hindi ako naaakit. Dahil sa pagtaya ko ay lagi na kaming nakapag-uusap. At nang mapagmasdan ko nga ay napakagandang lalaki pala nito. Maskuladong katawan at napakaputi. Kaya naman nang ligawan ako nito ay hindi na ako nagpakipot pa, Binibini, na hindi ko akalain na siya ang aking magiging pangalawang pag-ibig. Dahil parehas kaming balo, ay magkasundo kami sa pananaw at desisyon sa buhay.
una, ayaw din ng mga magulang ko sa kanya. Pero pinaglaban ko ulit ang taong sa tingin ko ay makakatuwang ko sa buhay at sa pagpapalaki na rin sa aking anak. Dahil sa parehas kaming balo, ay parehas din kami na tinanggap ang mga responsibilidad sa kanya-kanya naming anak. Maayos naman ang buhay namin ng aking anak sa piling niya binibini. Dahil sa maganda rin naman ang trabaho niya, ay buhay maalwan ako sa kanya. Walang iniisip sa budget at nabibili ko rin ang mga gusto ko. Hindi kami naghihirap katulad ng pinalalasap ng una kong asawa sa akin. Hanggang sa pumasok ang pandemic sa aming buhay. Medyo humina na ang pera sa kanyang trabaho dahil limit na lang itong nakakapasok. Doon ako natutong magtipid ng pera para sa aming pagkain at pangangailangan. Doon, umasa ang aking isipan na hindi lahat ng panahon at araw ay Pasko. Na yung dating nararanasan kong ginhawa sa buhay ay iba na ngayon. Nagtayo ng online business kaming pamilya at ito ay nakapangalan sa akin. Malakas naman ang aming kita. Tumulong ako sa aking magulang magluto. Kaya lang, dahil sa sobrang gawain sa pagluluto at pamamalengke, ay napapagod ako ng husto. Kaya naisipan kong mag-apply ng trabaho upang makatulong sa aking asawa. Naswerte naman ako at natanggap. Nang isang araw habang naliligo ang aking asawa, ay naisipan kong kunin ang kanyang cellphone sa pinaglalagyan nito. Dahil sa malayo ito, nakadestino ay hindi ko maiwasang mag-imbestiga sa kanya. Sinubukan ko lang naman binibini kung may mababasa akong hindi ka nais-nais. Nang sa kakakalikot ko ng cellphone niya, may nakita nga ako. Isang pangalan ng babae. At inisip ko kung sino ito dahil pamilyar sa akin ang pangalan. Sa kakaisip ko, ay naalala ko ang isang pangalan na ikinuwento niya sa akin na nag-asawa na noon na kanyang kaibigan. Ito ang kanyang kaibigan na naging nobya na noon. Sa una naisip ko na baka kinakamusta lang siya nito. Pero sa kakahanap ko ng matagal na pag-uusap nila, ay nadiskubre kong nakikipagkita ito sa kanya. Biglang tila binagsakan ako ng langit at lupa binibini dahil sa aking natuklasan. Ang asawa ko na iniisip kong hindi magloloko at magsisinungaling sa akin ay nagkamali pala ako. Inisip ko na bakit nagsisinungaling nito sa akin. Dahil siguro sa malayo ito na didestino. Kaya kinumpronta ko na ito. Dahil sa tila hindi siya magsasabi sa akin ng aking natuklasan. Sinabi nitong kaibigan lang daw niya at nagkakamustahan lang daw sila. Nasa ibang bansa kasi ito binibini. Kaya kinakamusta lang daw siya nito. Dahil doon, ay hindi na ako nakipagtalo pa. Dahil iniisip ko, ay nasa malayo naman ang babaeng kinaiinisan ko. Pero syempre binibini, ay hindi na niya maaalis sa isip ko. At mawawala ang tiwala ko sa kanya ng 100%.
Dahil sa kung hindi ko pa natuklasan ang pangyayari ng pakikipag-ugnayan niya sa babae, ay hindi pa siya magtatapat sa akin. Hanggang sa tumindi na naman ang hinala ko na hindi pa rin napuputol ang kanilang komunikasyon. Nang may makita akong resibo ng katibayan ng pagpapadala ng pera nito sa kanya. At nang mabasa ko ang pangalan, ay sa babae pala iyon. Mula sa ibang bansa. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko, Binibini. Dahil sa kinausap ko na ang aking asawa tungkol doon. Pero ang dahilan niya sa akin ay hiniram niya lang daw ang pera sa babae. Dahil nga minsan ay hindi maiwasang kapusing kami sa budget. Nang dahil nga sa simula ng pandemic, Binibini, ay humina na ang kita ng asawa ko. Kaya aminin ko na kahit ako ay nakapag-isip na rin na magtrabaho. Kaya tila binaliwala ko na lang ang natuklasan kong pagpapadala ng babae sa kanya. Na kahit nabasa ko sa isang chat message nila na nagagalit ang babae dahil ramdam daw niya na mahal ako ng asawa ko. At pinatunayan naman ng reply message ng asawa ko sa kanya no. Oo daw dahil ako ang asawa niya. Sa akin, Binibini, sa natuklasan ko, ay tila nag-iisip ako ng kung bakit ginawa sa akin ng asawa ko ang magtaksil ng dahil sa pera. Pero minsan hinahayaan ko na lang at sinasabi ko na lang sa sarili ko na basta wag lang papahuli sa akin. Dahil sabi naman nito na wala na naman daw sila. Sa ngayon, Binibini, ay nag-focus na lang ako sa aking work at nag-iintay na lang sa asawa ko na kung kailan siya umuwi sa kanyang trabaho. Ipinapasa Diyos ko na lang ang lahat ng mangyayari sa amin ng aking asawa. Nakikita ko naman sa kanya na nagpupursige pa rin siya sa pagtatrabaho, na kahit malayo siya at nakikita ko naman na mahal niya ang mga anak namin, ay okay na yun. Basta ako, narito lang para sa pamilya ko at para na rin sa mga anak ko, para sa kanilang pag-aaral at kinabukasan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y may kapulutan ng aral sa buhay at inspirasyon ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Marisa. Maraming salamat sa iyo sa ating sender. Nawa ay maging maayos na ang inyong pamumuhay ng iyong asawa at ang inyong relasyon. Pagpalain ka nawa ng buong may kapal at paigtingin pa ang pagmamahal sa iyo ng iyong asawa. Na dumarating talaga yan sa ating buhay ang pagsubok. Maraming salamat sa iyong pakikinig.